Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Ama. Nang panahong iyon, pinika ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama niyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat na pinag-usapan ninyo'y mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung di siya makinig sa kanila, sabihin mo to sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, ano mang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ano mang ipahintulot nyo sa lupa, ipahihintulot sa langit. At sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa, magkaisa sa paghingi na anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 na nakakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sentro sa aral ng Panginoon ng ating pananampalataya, ang batas ng pag-ibig. At gayong kalawak yung pag-ibig ng Panginoon na gusto nating isabuhay, kung kaya minamahal natin maski kaaway. Pero sa karanasan, sa maraming mga tao, ang mas malaking pagsubok ay yung papaano mo pananatilihin ang pagmamahal sa mga tao na hindi iba sa'yo. O minsan sa karanasan, mas madaling mabuti at magmahal ng ibang mga tao kaysa doon sa mga tao na sabihin natin malapit sa atin. Maaaring pamilya, maaaring kasama sa isang samahan o sa organisasyon o kasama sa trabaho o sa bahay. At ito yung tinatalakay ngayon ng Panginoon. Paano mamamahalin na lubos ang isang kapatid na nagkakasala sa iyo? Paano nyo nga ba panunumbalikin hindi lang siya, kundi pati ikaw sa Panginoon? Dito po sa Ebanghelyo, ang number 1 na sinabi ng Panginoon na practical. Siguro sinabi yan ng Panginoon kasi hindi lang naman yan totoo noong panahon ng Panginoon, maski hanggang ngayon. Ano sabi po ng Panginoon? Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Yan ang number 1 rule. Kausapin mo siya ng sarilinan. Kausapin mo siya ng sarilinan upang ano? Upang hindi siya mapahiya. Kuminsan kasi, bagamat maganda yung layunin natin sa pagtutuwid o pagtuturo o pag-aakay sa bawat isa, yung paraan ng ating pagsasabi o pagpuna, nagbibigay ng mixed signal at sa halip na maituwid natin, nagsasara yung ugnayan dahil sa pagdadamdam. Dahil nga, ang nangyari, nalantad o di kaya ay napahiya. Yan po yung madalas na nagaganap. At kapag ka nagkaganon, lalong mas mahirap magtuwid. Yung tao na sinasabihan, sa halip na maging bukas, magsasara. Diba? Kaya nga dati, naging sikat na kanta yun eh.
Ako nakikita, ako nasisisi, ako lagi may kasalanan. O, di ba? Yung po yung kantang Estudyante Blues. O, nawala na dun sa punto na, ano nga ba yung pinangangaral? O sa panahon natin ngayon, yung nandun na magkibit balikat ka, o manahimik ka na lang. Sabi po sa unang pagbasa kay Ezekiel, sabi ng Panginoon, huwag kang mamitawan sa pagtutuwid. Dahil kapag yung tao ay napahamak at di mo siya pinagsabihan, mamamatay siya sa kasalanan at pananagutan mo siya. Dahil kung minsan, kung hindi napapahiya yung tao, ikaw yung napapahiya. Maling konsepto ng kahihiyan na, ay, hayaan mo na lang siya, bahala siya sa buhay niya. Matanda naman na siya, alam na niya kung ano yung gagawain. May sariling pag-iisip naman na yan. Pero yun nga ba talaga yung layunin natin? O ayaw lang nating mangialam? O ayaw lang nating magmalasakit? The attitude of indifference. Yan ang pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Walang puwang para sa pagkikibit, balikat o pagwawalang bahala kung mayroong mali na ginagawa. Dahil kung mayroong unang magmamalasakit sa isang kilala o mahal sa buhay, yun yung mga taong malapit sa Kanya. Hindi ka nagmamahal kung pinababayaan mo yung mahal sa buhay mo o kaibigan mo o yung mga tao na nakapaligid o pinagkatiwala sa iyo, pabayaan mo o konsintihin mo. O nandun din naman yung pong kaisipan na pag pinagsabihan mo, bumabalik sa iyo. Sino ka? Oh. Sabihin mo nga sa katabi mo, magsisi ka na. Anong sagot? Sabihin mo yan sa sarili mo. Di ba? Isang ganun eh. Kaya nakatingin sa ganun. Sabihin mo sa akin, sabihin mo muna yan sa sarili mo. At yung kuminsan yun ang pumipigil sa ating kalooban na ayaw nating magtuwid kasi baka bumalik sa atin sabihin, pupuna kayo eh. Ikaw tong mas malaki yung problema. Ikaw tong mas malaki yung pagkukulang. At bunga nun, yung maling konsepto ng hiya. Sabi ng Panginoon, simpleng-simple, kausapin mo ng sarilinan. Pag hindi mo makuha ng kausap na sarilinan, magsama ka pa ng iba. Hindi magsama ka ng iba para ilantad. Ngayon kasi, kapag kami sama ng loob, hindi kikibo. Saan nilalagay? Pasikatin sa Facebook. Gawing blind item. Wala naman akong binabanggit na pangalan. Alam mo naman kung sino sinasabing maitim na yan, o yung maputi na yan, o yung payatot na yan, diba? Nandun po yun eh. O di kaya magparinig ka sa mga post. Noong araw, ganyan yun eh. Ayoko na lang talagang magsalita. Hindi niya kausap yung tao, kinasamaan ng loob, pero lahat ng kinausap. Maliban dun sa tao na kinasamaan niya ng loob. Ito po sinasabi dito na magsama ka. Ang layunin mo, makipagkasundo. Kaya kung minsan humahanap ka, meron bang tao na malapit sa kanya? Meron ba tao siyang pakikinggan o makapagpapayo? Meron ba siyang tao na pinagpipitaganan? At tulungan kayo na umunawa. Ngayon, pag ayaw pa din, sinasabi ng Panginoon, dali niyo sa simbahan. Di mo naman kailangan ilantad sa sharing o sermon. Itago na lang natin sa pangalan na ganyan. Ang nagsisimula sa letrang ganoon. Hindi po. Dahil siyempre, yung mga tao sa simbahan, maaaring sa samahan o maaaring kami ng mga pari. Dahil sa komunidad, kilala mo yung mga tao. Pwede mong sa indirektang paraan ay kausapin o dalawin o kumustahin bilang ama ng simbahan. At sa huli, kung ayaw pa talagang makinig, ituring na hentil o publikano. Isa na yun, sasabihin mo, kasalanan talaga yan eh. Demonyong nagkatawang tao yan, matutusin. Hindi po ganun.
Hindi po sinabi ng Panginoon na ituring mong hintil, kutsain mo sa kanyang pagiging makasalanan. Alalahanin natin ang sabi ng Panginoon, naparito ako upang hanapin ang mga naliligaw at ilapit sa Diyos ang lahat ng tao. Kaya nga po, ito yung mga steps na tinuturo ng Panginoon para sa fraternal correction. Ngayon, kung yung maling konsepto natin ng hiya, yan ang dahilan kung kaya napapahamak, lumalala yung sitwasyon, nakakalayo-layo yung loob ng mga tao o mga magkakaibigan o mga mahal sa buhay. So kung buo din yung tugon ng Ebanghelyo sa isa ding salita, yung hiya. Kaya lang sa English. Diba? Yung pong hiya sa English ay shyness. Diba? To be shy. S-H-Y. Ano yung sagot? So, magandang paglaruan po yung salita na yun. Ano yung sagot para talagang magkasundo kayo, mapanumbalik niyo yung bawat isa, mapakinggan niyo yung bawat isa. Una po, letter S. Sincerity. Napakahalaga ng sinseridad sa pakikipag-usap at pakikitungo sa bawat isa. Hindi po madali na magtuwid at lalong higit hindi rin madaling tumanggap ng pagtutuwid. Pero pag nararamdaman mo yung sinseridad ng tao, mararamdaman po naman natin yun eh. Alam natin kung yung tao ay nagmamalaki o nanlalait o nagmamalasakit. Kaya napakahalaga na sa pagkilos natin, nandun yung sinseridad. Sincera. Walang pagkukubli. Walang maskara. Ang nandun ay ituro talaga ano yung mali at nandun na hanapin paano matutuwid. Paano makapagsisimulang muli? Paano uusad pagdating sa buhay? Kaya mahalaga po yung sinseridad. At yung sinseridad natin, madarama kung nandyan talaga po yung pagpapatawad. Kaya doon sa dulo po na Ebanghelyo sa gitna, sabi ng Panginoon, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ano may pagbawal niyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ano may pahintulot niyo sa lupa, ipinapahintulot sa langit. Ano po yun? Pagpapatawad. Ang mga bagay na nangyayari, na mga mali, nakasasakit. Nakasisira ng relasyon, nakasisira ng buhay. Kaya lang, di mo na may babalik yun. Nangyari na yun, nangyari. Pero ano yung makapaghihilom sa atin? Yung pagpapatawad. Yung paghingi ng tawad, at pagpapatawad. Yung pagtanggap sa tapat na kalooban ng bawat isa. Kaya po doon sa bahagi ng pagtutuwid, nandun kagad yung forgiveness. Nandun po kagad yung pagiging bukas sa pagtutuwid. Handa kang umami na yung pagkukulang, handa kang humingi ng tawad sa iyong nagawang mali. Handa mong ipadama sa isang sinserong paraan kung papaano mo tinatanggap yung pagtutuwid o pagmamalasakit sa iyo na yung kapwa. Hindi mo kailangang magdepensa sa sarili mo o i-justify. Nandun na yun eh. Ang mahalaga, paano ka usad makapagsisimula. Yung ikalawa po, letter H, humility. Hindi po madali na tumanggap ng pagtutuwid. Pero kung nandun yung kababaang loob, kahit doon sa tao na nagtutuwid o nagmamalasakit, nandun yung pag-iingat talaga niya. Hindi para sabihin mas magaling ako o mas mahusay ako, kundi batay din sa mga karanasan ko, ito yung pinagdaanan ko upang sa gayon ay sama-samang makapagpanibago ng buhay. Yan po yung daan para sa talagang tunay na pagtanggap sa pagpapatawad. Dahil kung minsan na malungkot, may mga tao
Dahil wala silang humility, kinikim-kim nila. Sanay silang mag-alaga ng sama ng loob. Diba? Sabi ko nga po minsan, parang bulalo. Namuti na, pinakukuluan pa. Wala nang katasin. Paano po yun? Kapag ka nandun, hindi tayo makausad-usad. Kaya napakahalaga po ng acceptance, ng forgiveness, ng humility. At yung dati, naalala ko, merong ganyan eh. 2 matanda. Yun ang malungkot po. 80 years old na. Nung araw, napanood ko sa face to face. Nag-make up at lahat para lamang magbungangaan sa national TV ng kung anong mga baho ng bawat isa. Yung isa, nagulat pa siya na, natatandaan mo pa ba yun na nangyari yun nung bata pa tayo? Di rin siya mapatawad. Hindi ko talaga makakalimutan. Hindi ko masabing, lalagyan ka na ng salamin sa ibabaw ng mukha mo, minake-upan. Ang lungkot po nung ganun. Napakaikli ng buhay para, lalo sa kanila, sandaling-sandali na lang yun. Nagagawa pa nilang mabuhay dun sa ngit-ngit at inis. Mahirap pong magpatawad pag walang humility. Dahil yung humility, pagkilala na may kahinaan din ako. Pero di nangangahulugang batakin natin ang bawat isa sa baba. Kundi mula dito sa karanasan na to, paano tayo pwedeng bumangon. Kaya nga po sa huli, ang sabi ng Panginoon, at sinasabi ko pa rin sa inyo, may pahabol pa po Panginoon meron siyang postscript. Kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Ano po yung sinasabi rito ng Panginoon? Pagdadasal. Pagdadasal. Kung sasabihin nyo, Father, nasaan po yung last letter nung shy? Letter Y. Medyo pilit lang po. Yung Y, your love. Yung kanta ni Alamid. Kasi yun yung bunga ng pananalangin. Ang mga Hudyo, kahit para sa mga hintil at makasalanan, meron silang panalangin para sila manumbalik, para sila makakilala sa Panginoong Diyos. Kaya yan po yung mahalaga. Kung sa bahay, lagi kayo nag-aaway, lagi kayo nagtatalo, di kayo nagkakasundo, yun lang yung magandang tanong po, nagdadasal pa ba talaga kayo? Mahirap pong magdasal pagka magkakagalit. Mahirap pong magdasal pag meron kang kinikim-kim na sama ng loob. Pero kung talaga magdadasal ka ng taimtim, bubuksan talaga niya ng isip mo sa pagmamahal. Kaya hindi po pwedeng sasabihin napagod na yung puso. Di ba sa pelikula lang po yun. Sabihin, magdusa ka, bahala ka sa buhay mo. Wala ka man lang tinira para sa sarili mo na pag-ibig. Hindi po totoo yun. Kasi ang tunay na pagmamahal na nakaugat sa Panginoon, hindi masasaid. Bagamat mahirap, magsasakripisyo ka, hindi ka makatitiis. Because love, rooted in God, always expands. Laging lumalawak. Kaya po, yan yung tatlo. Yan yung tatlo na ilahok natin. Yung hiya, hindi yung hiya na mapigilan ka sa paggawa ng mabuti. Yung hiya, yung pagkilala sa misyon mo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos. At sa pakikitungo natin sa bawat isa, lahukan natin ng sinseridad. Lahukan natin ng kababaang loob. Lahukan natin ng pag-ibig. At sigurado po ako kahit ano pang pinagdaanan na masakit sa nakaraan, walang hindi mahihilom, walang hindi mapapanibago. Sa pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo sa banal na Eucharistia, hilingin natin sa Panginoon, dagdagan niya yung ating pag-ibig sa ating puso upang tunay nating maakay ang bawat isa't mapanatili sa pag-ibig ng Diyos.